Ay magandang umaga ho sa ating lahat. Batiin po natin yung bawat isa. Magandang umaga ho sa ating lahat. Okay, good morning po. Naririnig niyo po ako? Malakas? Mahina? Mahina? Sakto lang. Okay, sige ho, manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, Ama naming mahabagin na nasa langit, maraming salamat, Ama. Unang-una ho sa lahat dahil sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob ninyo para ho sa bawat isa ho sa amin. Kami hong lahat ay mga makasalanan. Karapat-dapat ho kami sa walang hanggang pagkapuksa. Subalit, naligaw kami pero natagpuan po ninyo kami. Inibig po ninyo kami. At dahil sa pag-ibig po ninyo, Ama, ay ipinadala po ninyo yung Panginoong Hesus. Nagdana po siya ng dugo sa krus, pantubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat ho dahil walang sino man sa amin ang karapat-dapat para ho sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Salamat din ho dahil pagkatapos nyo kaming iniligtas, pinagkalooban po ninyo kami ng church para ho patuloy ho kami na matuto ng inyong salita at patuloy ho kami na magkaroon ng fellowship kasama ng Panginoon at ang mga brothers and sisters. Ngayong umaga, kami ho ng mga nagnanais na makapakinig ng inyong mahalagang salita ay nagtipon sa harapan ninyo. Nakikiusap po kami, samahan po ninyo kami. At sa guidance ng Holy Spirit, sana ho ay maunawaan namin. Higit sa lahat ay maipamuhay ho namin yung salita ninyo na ituturo sa amin sa umagang ito. Dalangin ho namin yung mga brothers and sisters na mga may sakit. Sana ho ay gumaling kaagad sila sa kanilang physical na pangangatawan. Sa mga brothers and sisters na sinusubok sa pananampalataya, sana ho ay mas lumapit at magtiwala sila sa mga pangako ng inyong salita. Subalit para sa iba na pinabayaan yung kanilang Christian life, kung sila man ho talaga ay tunay na nakaunawa ng biyaya ng kaligtasan, sana maalala ho nila yung biyaya at makapanambalik po sila. Sa mga brothers and sisters po na papunta pa lang, sana ho wag magbago yung puso nila hanggang makarating ho sila sa fellowship sa umagang ito. Samahan po ninyo ako, Panginoon, at tulungan niyo po ako bilang tagapangaral ng inyong salita sa umagang ito. Sana ho ay maipaliwanag ko ho yung inyong salita para ho sa pagkaunawa ng mga brothers and sisters sa umagang ito. Wala umpisa hanggang sa matapos ay sa inyo ho kami aasa at magtitiwala. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, buksan natin yung ating Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas. Luke chapter 3, verse 1 hanggang 6. Lucas, Kapitulo 3. Luke chapter 3, verse 1 hanggang 6. Luke chapter 3, verse 1 hanggang 6. Babasahin ko po ito para sa ating lahat. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at tetrarka sa Galilea si Herodes. Ang kanyang kapatid na si Felipe ang tetrarka sa lupain ng Itrea at Traconite. At sila Sanias ang tetrarka sa Ablinia. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na si Ana at Caiphas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaías, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Bawat libis ay matatambakan, bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin, at ang mga baku-bakong daan ay papantayin. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. So muli, good morning po sa inyo, brothers and sisters. So, prepare ko po itong sermon patungkol ho sa mga aral sa buhay ni Juan na tagapagbautismo. So, baka yung iba medyo malito
Si John the Baptist ba, siya ba yung sumulat ng Gospel of John? Magkaiba ho sila. Okay? So, hindi siya si Apostol Juan, magkaiba ho si Juan na tagapagbautismo at saka si Juan na sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Okay? So, may feedback ba? So, si Juan, so, ang pangalan ng kanyang nanay at tatay ay si Zacarias at saka si Elizabeth. Si Juan ho yung huling propeta na ipinadala ng Diyos para ho tulungan ho yung mga Israelita para mag-repent sila. Okay? So, yung nanay at saka tatay niya, sila nagpipray sila. Sana magkaroon kami ng anak. Kasi si nanay, si Elizabeth, hindi siya magkaanak, baog siya, baog. Pero narinig ng God yung prayer nila, so ipinadala sa kanila itong si John the Baptist. Okay? So, pag titignan natin, doon po sa Isaiah 40 verse 3, makikita ho natin na yung kapanganakan ho ni Juan na tagapagbautismo ay nakapropesiya. So, sa Lucas chapter 1, kung aatras ho tayo sa verse 15, makikita natin dito, sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin, siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. So, pinili ho si John the Baptist para ho maglingkod sa Panginoon. Sabi dito, nasa tiyan pa lang siya ng kanyang nanay, ay mapupuno siya ng Espiritu Santo. So, ipinanganak ko si John the Baptist bilang isang Nazirita. So, nung ipinanganak siya, sabi dito, sa binasa ko natin sa sa chapter 3, verse 3 hanggang 6, napakalinaw ho ng ministry ni John the Baptist. Okay? Dumating siya, nauna, bago kay Jesus Christ. So, sabi dito, ipinapangaral niya ho yung bautismo para ho sa pagsisisi. Merong reason kung bakit ipinanganak itong si John the Baptist. Chapter 1, Luke chapter 1:16, para may idea tayo. Luke chapter 1:16, sabi niya, marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoong nilang Diyos. So nauna siya para tulungan yung mga Israelita. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, di ba, John 1:29, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, bago dumating si Jesus, huling propetang ipinadala, siya si John the Baptist. So, habang nabubuhay ho si John the Baptist, nakasulat dito sa Bible yung parte ng buhay niya, yun yung mga bagay na pag-aaralan natin. At mula sa mga bagay na yun, tatanggap po tayo ng lesson, and hopefully, i-practice po natin para ho sa Christian life po natin. Okay po? Okay po ba? Okay po. So, number 1, okay, bagay na dapat nating matutunan kay John the Baptist, number 1, meron siyang malinaw na layunin ng buhay. Okay? Meron siyang sagot sa tanong na, bakit ako nandito? Bakit ako nabubuhay? Tinanong natin sa Ebanghelyo ni Juan, John chapter 1:23. John chapter 1:23. Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 23. Okay, kung nakita ho, basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 1:23, basahin natin. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Propeta Isaías. Sabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Si John the Baptist, alam niya yung purpose ng buhay niya. Meron siyang malinaw na purpose ng buhay. Sabi niya, ako yung tinig na sumisigaw sa ilang na lugar. Alam ni John the Baptist na ipinadala siya ng Diyos para ho patunayan yung pong darating na tagapagligtas. So dahil dito, dahil meron, alam niya, sabi niya, ako.
ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Alam niya to. Alam niya sa sarili niya yung purpose ng buhay niya. Dahil dito, si John the Baptist, hindi ho siya nag-aksaya ng panahon. Hindi ho siya nag-aksaya ng panahon para gawin yung ibang bagay, kundi ginamit ni John the Baptist yung buhay na meron siya para huma-accomplish niya yung layunin ng buhay niya. Gaya ni Jesus, si Jesus, malinaw na malinaw kay Jesus kung bakit siya naparito. Although si Jesus Christ, marami siyang bagay na kayang gawin, marami siyang mga bagay na kayang pwede siyang magkaroon ng ganito, pwede siyang magkaroon ng ganyan. Pero si Jesus, meron siyang malinaw na layunin ng buhay. Tingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 17, verse 4. 17:4. Sabi niya, John 17:4, babasahin ko po para sa atin. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Yan ang sabi ni Jesus. Sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Alam ni Jesus kung ano yung reason kung bakit siya naparito. Malinaw na malinaw kay Jesus yung purpose ng buhay niya. Kaya kung babasahin ho natin yung pong Ebanghelyo, so makikita ho natin doon ano yung nagiging takbo ng buhay ni Jesus. Hindi siya nakakakain, hindi siya nakakatulog. Bakit? Kasi malinaw kay Jesus kung ano yung purpose ng buhay niya. Naparito si Jesus para patunayan yung Diyos. Para patunayan na siya yung tagapagligtas. Naparito si Jesus para mamatay sa krus, para magdanak ng dugo, pangtubos sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Kaya palagi siyang nangangaral. Sabi niya pa, pumunta tayo sa ibang karatig bayan upang makapangaral ako doon. Sapagkat ako'y naparito dahil dito. Malinaw na malinaw ho kay Jesus kung ano ho yung purpose ng kanyang buhay. Tingnan din natin, John chapter 12:47. John 12:47. Ebanghelyo ni Juan, chapter 12:47. Pwede ho, kung nakita, basahin natin ng sabay-sabay. Kung ang sino man ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, upang iligtas sanlibutan. Napakalinaw ng purpose ng buhay niya. Hindi ako naparito para hatulan yung sanlibutan, kundi upang iligtas sanlibutan. Dahil dito, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sige lang ng sige. Punta lang sa iba't ibang lugar para ipangaral yung ebanghelyo. Oo, gumagawa siya ng himala para patunayan sa mga tao, ako yung Diyos. Para patunayan sa mga tao na ako yung tagapagligtas. Kaya ni Jesus, ganun din si Pablo. Napakalinaw ho ng purpose ng buhay ni Pablo. Okay? Kaya, kahit si Pablo, hindi ho siya nag-aksaya ng panahon para ho gugulin para sa ibang mga bagay. Tingnan natin sa mga gawa, 9. Acts 9:15 hanggang 16. Mga gawa, 9:15 hanggang 16. Kung nakita ho, basahin natin. Mga gawa, 9:15 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka, sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hindi at ang mga hari at ang mga angkanis, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Ito ho yung sabi ni Jesus kay Ananias. Okay? Punta mo si Pablo. Bakit? Pinili ko siya. Sabi niya, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Dahil dito, alam ni Pablo yung purpose ng buhay niya. Kung nabasa ho natin yung aklat ng mga gawa, Roma,
yung mga sulat ni Pablo sa iba't ibang iglesia, makikita natin, ganito yung nangyari sa buhay ni Pablo. Maraming bagay yung tiniis si Pablo para sa ebanghelyo. Tama ho hindi? Tama hindi? Yeso. Kung paano sinabi ni Jesus, yun yung mga bagay na nangyari kay Pablo. Tiniis ni Pablo yung maraming mga bagay. Daming kahirapan. Para saan? Para ipangaral ho yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi malinaw kay Pablo, yung purpose ng buhay niya, mag-aaksaya si Pablo ng oras. Okay? So, kaya nito, tayo din. Bilang mga Kristiyano, dapat to ay malinaw na malinaw sa atin yung layunin ng buhay natin. Okay? Kung hindi malinaw yung layunin ng buhay natin, sayang. Sayang ho. So, tingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Efeso kapitulo 2, versikulo 10. Efeso chapter 2 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sabi diyan, para sa mabubuting gawa. Tayo, yung mga Kristiyano daw, tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ito yung sabi ng Biblia. Ito yung purpose ng buhay ng meron po tayo. Para sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Ito ba yung pagtulong sa kapwa? Ito ba yung paggalang? Mabuting gawa yun, pero ang pinakamabuting gawa ay yung ipangaral yung ebanghelyo. Ito ho yung reason kung bakit tayo nabubuhay. Pag hindi malinaw sa atin yung bagay na ito, babangon tayo sa umaga, matatapos ho yung buong araw, sayang. Sayang. Bakit? Kasi walang nangyari. Wala ho nangyari. Yung pinakamagandang bagay, sabi ng Diyos, ay para ho ipangaral yung ebanghelyo. Alam nyo ho, para ho mangyari yung bagay na yun, si Jesus nagdusa siya, di ba? 2,000 years ago, bago tayo dumating, isinakatuparan ni Jesus yung ebanghelyo. In-evangelize tayo ng mga taong nag-evangelize sa atin. Bakit nila yun ginawa? Kasi malinaw yung purpose ng buhay nila. Naligtas ako para i-share yung gospel. Ngayon, naligtas tayo. So dapat, everyday, nire-remind natin yung sarili natin. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Pero minsan, nakakalimutan ho natin. Kaya gumigising tayo, lumilipas yung buong araw, so, walang nangyari. Walang nangyari. Kasi mula pagising natin, hindi natin naalala ano ba yung purpose ng buhay natin. Madalas, natulog ka, ang inisip mo, problema. Pagising mo, iniisip mo, problema na naman. Hindi dapat ganun. Bago tayo matulog, isipin natin ano bang purpose ng buhay ko. Kaya tayo nagpipray kada gabi, di ba? Bago tayo humiga, kailangan nating i-look back. Ano ba nangyari sa buong araw ko? Nagawa ko ba yung purpose ng buhay ko? Although hindi tayo palagi nakakapag-evangelize, pero kailangan natin mag-prepare para sa evangelism natin. Nakapag-pray ba talaga tayo? Nakapagbasa ba talaga tayo? Kahit pa paano, nakapag-fellowship ba talaga tayo? Ngayon, kung hindi yun nangyari, then pwede kang mag-repent, pwede kang mag-pray, di ba? Panginoon, yung mga bagay na dapat kong gawin, hindi ko nagawa. Sana ho bukas, ay sa katuparan. Pagising mo kinabukasan, isipin uli, ano bang purpose ng buhay ko?
nagising ako uli, ano bang purpose ng buhay ko? Dapat po ganun yung palagi natin gagawin. Kasi kung hindi mo natin gagawin yung mga bagay na yun, brothers and sisters, ang dami nating problema. Meron ba dito sa inyo walang problema? Wala. Sino dito ang pinaka-problemado sa buhay? Ako, problemado yung buhay ko. Kayo, problemado buhay nyo? Di ba? Sa sobrang dami ng problema natin, minsan nakakalimutan na natin, ano bang purpose ng buhay ko? Kaya yung buhay natin, yung isang araw, na hindi mo naalala yung purpose ng buhay mo, sayang yan, sayang. Okay, sayang. Meron mong magandang layunin yung buhay natin. Iban, wala naman akong karunungan. Wala naman akong pag-aari. Ayun nga ho yung maganda eh. Kahit wala tayong karunungan, wala tayong pag-aari, marami tayong kulang. Pero imagine niyo yun, sa dinami-dami ng tao sa Cavite, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ipangaral yung Ebanghelyo. Diba? Ang saya kaya gumising na may layunin yung buhay mo. Kung nakakapagsalita itong basong ito, proud na proud siya. Bakit? Linggo na naman. Gagamitin na naman ako ng nagpapahayag ng Ebanghelyo. Tama mali. Tama mali. Ikaw nagsasalita ka. Gumagalaw ka. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung napakahalagang mensahe. Yun yung mensahe ng Ebanghelyo. Yung mensahe na pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Huwag mo natin kakalimutan yun, brothers and sisters. Pag nakalimutan mo yung bagay na yun, titignan mo yung mga bagay na, ito lang yung meron ako, ito yung mga bagay na wala ako, ano mangyayari doon? Kakaawaan mo lang yung sarili mo. Pag kinaawaan mo yung sarili mo, wala na. Madidishearten ka na. Paano pa ako mag-e-evangelize ito? Paano ko pa gagawin yung kalooban para sa Panginoon? Tuloy-tuloy na yun. Parang MMK na yung buhay mo. Ganito na lang ba ang buhay? Yun na. Puro drama na. Hindi dapat ganun, brothers and sisters. Pag meron tayong malinaw na purpose ng buhay natin, hindi ko tayo mag-aaksaya ng panahon. Actually, yung nag-iisip lang tayo ng mga bagay na wala tayo, sayang yun eh. Kaysa nag-iisip ka, ito yung mga bagay na wala ko, isipin mo. Sino kaya yung mga pwede kong susunod na? Evangelize. Kaysa mag-isip tayo ng mga bagay na sana dapat may ganito ako, dapat may ganyan ako. Sayang yun. Kaya araw-araw, brothers and sisters, gabi-gabi, i-remind natin yung sarili natin, anong purpose ng buhay natin? Mahalaga yun. Kapag alam mo sa sarili mong may purpose ang buhay mo, so, nagiging proud tayo sa sarili natin. Although marami tayong pagkukulang, pero imagine niyo yun, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos para ipangaral yung mahalagang Ebanghelyo. Kaya gaya ho ni Juan na tagapagbautismo, dapat malinaw yun sa atin. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po? Antok na kayo? Parang inaantok kayo. Pangalawa, number 1 yun ha. Number 1, si John the Baptist, clear yung purpose ng buhay niya. Dapat yun din tayo, clear ang purpose ng buhay natin. Pangalawa, si John the Baptist, napaka-humble niya. Okay? Sobrang mapagkumbaba. Punta natin sa Marcos, Mark 1:7. Marcos 1:7. Marcos 1:7. Mark, chapter 1:7. Kung nakita po, basahin po natin ng sabay. At siya'y nangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Dito, pag-aralan natin. Ito siya, nangangaral. Dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Yun na. Tinetestify niya tungkol kay Jesus. Pero anong sabi niya? Hindi ako karapat dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. So ano ba to? Nagmamalaki ba siya dito? Hindi ako karapat dapat kasi ganito ako. Yun ba siya? Hindi yun. Actually, yung magkalag ng sandalyas sa paa ng isang tao, trabaho yun ng alipin. Pero nung sabi ni John, hindi ako karapat dapat. Ibig sabihin,
mababa na yung alipin. Pero sabi ni John, hindi ako karapat-dapat na maging alipin ni Jesus. Ganun ho siya kababa. Ganun ho siya kahumble. Kahit na tinitestify ko tungkol kay Jesus, pero hindi ako karapat-dapat na maging servant ni Jesus. Ginagamit na siya, pero sa isip niya, hindi ako karapat-dapat na maging servant ni Jesus. Ito yung sabi niya, hindi ako karapat-dapat magkalag ng sandalyas niya. Ibinaba ni Juan yung sarili niya kaysa sa isang servant. Okay? Sobrang baba ng tingin niya sa sarili niya. Hindi ako karapat-dapat. Kaya, ito ho yung magandang ugali na meron siya. Masaya na kay Juan na napapapurihan ho yung Panginoong Yesus. Sabi niya sa John chapter 3:30, ito ho mahalaga. John 3:30, i-remind natin ito palagi sa sarili natin. John chapter 3 verse 30. John chapter 3 verse 30. Napakahalaga ho ng talata nito. Basahin natin ang sabay. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang yeso. Napakahalaga. Siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Ito ho yung heart ni John. Bago ho dumating si Jesus, ay, marami na talagang sumusunod kay Juan. Marami talagang lumalapit kay Juan kasi nauna siya kay Jesus eh. Nangangaral siya. Panigurado yun, napakadaming taong lumapit sa kanya. Pero kahit na maraming pumupunta sa kanya, ano lang ang mindset niya? Siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Kung babasahin natin, sige, tignan din natin sa John chapter 1, atras tayo, 35 hanggang 37. John 1, 35 hanggang 37. Babasahin natin ng sabay. John 1, 35-37, basahin natin. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tinignan si Jesus, samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsabi nito at sila'y sumunod kay Jesus. Tingnan niyo ha. May mga alagad siya, di ba? Sumusunod yun sa kanya matagal na panahon na. Pero nung dumating si Jesus, anong sabi ni John? Siya yung kordero ng Diyos. Nung narinig ng mga alagad, anong ginawa ng alagad ni Juan? Sumunod sila kay Jesus. Pinigilan ba sila ni Juan? Di kayo susunod sa kanya, sa akin lang kayo. Ako ang nauna, di ba? Sa akin kayo naglilingkod, di ba? Ganun ba ginawa niya? Hindi yun. Ganito ho, yung kapakumbabaan ni Juan. At dahil sa ugaling ito na sobrang mapagkumbaba, marami ho talagang tao yung nai-guide ni John papunta ho sa harap ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, nagagalak siya kasi nakikita nila si Jesus. Nagagalak siya kasi napapapurihan si Jesus. Tandaan niyo yung background ni John, galing ho siya kay Elizabeth, yung nanay niya. And then yung tatay niya pari ho yung tatay niya. Nasa maayos ho silang pamilya. Matuwid na pamilya, pari yung tatay niya eh. Okay? Ano pa? Yung kapanganakan ni Juan, parehas kay Jesus. Nakapropesiya. Pero never niya yung ipinagmalaki. Never sumagi sa isipan ni John na ipagmalaki na yung kapanganakan ko nga, nakapropesiya rin dahil sa Panginoong Jesucristo eh. Never yung pumasok sa isip niya. Kasi sa isip niya, ang mahalaga, makita yung Panginoong Jesucristo. Kahit na marami silang pagkakaparehas ni Jesus, si Jesus napuno ng Espiritu Santo. Siya rin. Napuspos ng Espiritu Santo. Pero kahit na ganun, si John, hindi niya nakalimutan anong posisyon ko sa harapan ng Diyos. Nasaan ako sa harap ng Diyos? Ito yung isa sa napakalagang attitude na dapat na meron din ho tayo. Mahalaga ho, brothers and sisters, na mai-remind natin yung sarili natin doon ho sa posisyon natin.
kahit gaano kalaking bagay yung na-accomplish natin para sa personal Christian life natin, or para sa church, para sa paglago ng brothers and sisters, huwag mong kakalimutan saan ang posisyon mo. Huwag mong kakalimutan saan ka lang dapat. Kasi once na nakalimutan natin, yung pa naman ng ugali nating lahat, meron tayong likas na pagiging mayabang. Okay? Naalala nyo, pabo? Sa Bible seminar, di ba? Oh. Anong ugali ng pabo? Kapag malaki ho, mayabang. Ganun tayo minsan. Okay? Balikan natin sa Luke chapter 3. Tingnan nyo ho ang galing ho ng pagkakapaliwanag dito ng Biblia eh. Luke chapter 3, 1 hanggang 2. Lucas, Kapitulo 3, versikulo 4. Ay, sorry. 3:1 hanggang 2. Sorry po. Luke chapter 3, verse 1 hanggang 2. Basahin natin ng sabay. Nakita nyo, babasahin natin ng sabay. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberius Cesar, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, at tetrarka sa Galilea si Herodes, ang kanyang kapatid na si Felipe, ang tetrarka sa lupain ng Iturea at Traconite, at sila Sinias, ang tetrarka sa Abinia. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caifas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Hanggang dito. Tingnan nyo bakit natin kailangan itong basahin? Tingnan nyo Ang galing. Tingnan nyo. Sabi dito, si Tiberius Cesar, hari. Okay? Si Poncio Pilato, gobernador. Si Herodes, tetrarka. Doon naman sa may Galilea. Okay? Yung kapatid niya si Felipe, tetrarka sa lupain ng Iturea at Traconite. At ito pa si Lysanias, tetrarka naman daw sa Abinia. And then, si Anas at saka si Caifas, sino daw sila? Mga punong pari. May label. May label lahat. Pero si John, paano siya pinakilala ng Bible? Ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan. Yun lang. Basta yun lang, John. Walang label. Nagigis nyo? Anong tinuturo nun sa atin? Hindi mahalaga kung ano yung ginagawa natin. Dapat hindi nakikita nga yung mga bagay na ginagawa natin. Ang galing, pinakilala lahat. May label lahat ng pangalan. Pero kay John, basta siya yung Juan. John lang siya. And then, yung karugtong sa verse 4, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Yun lang siya. Tinig lang. Hindi man lang pinakilala yung buong pagkatao niya, wala. Pinakilala lang siya, tinig lang. Si John, alam niya yun sa sarili niya. Tinig lang ako. Kung may mga tao mang lumalapit sa akin, kung may mga tao mang magbabalik sa Panginoong Jesucristo, hindi yun dahil sa akin. Kasi tinig lang ako. Bakit nanunumbalik yung mga tao ng Israel kay Jesus? Hindi dahil sa akin. Tinig lang ako. Ito yung bagay na dapat na malinaw sa atin, brothers and sisters. Ulitin ko kahit na marami tayong ginagawa para sa personal Christian life natin, marami tayong ginagawa sa church, sa pag-unlad ng Christian life ng brothers and sisters, or marami tayong na-evangelize, huwag nating kakalimutang tinig lang tayo. Hindi tayo yung napako sa krus para tubusin yung mga kasalanan ng mga na-invite natin. Bakit ko ito sinishare? Minsan talaga. Minsan may mga ganun talagang tao. Kung di naman dahil sa akin, hindi ka maliligtas Si Jesus ka pala, kung ganun. Dapat hindi yung ganun. Kung hindi naman dahil sa akin, wala naman ang cell group na yan Hindi dapat ganun. Bakit? Tinig lang tayo. Minsan pinag-isipan ko rin, bakit kaya naging ganun itong brother na to? Bakit kaya naging ganun yung sister na to? And then, yung sagot, kasi yun na yung isip niya. Dahil sa akin, ganito. Dahil sa akin, ganyan. Kaya. Anong punto? Pag naisip na natin na dahil sa atin,
Yun ho yung time, hihinto yung Diyos para gamitin tayo. Bakit? Dahil na pala sa'yo. So wala na pala ako, sabi ng Diyos. Ikaw na pala. Hindi na pala dahil sa akin. That's the time, hihinto yung God para gamitin tayo. Ulitin ko, brothers and sisters, meron tayong angking pagkamayabang. Lagi natin gusto na nakikita tayo, pero dapat hindi ganun. Okay? Dapat hindi ganun. Hindi dahil sa sakripisyo natin kung bakit lumalago ang brothers and sisters. Hindi dahil sa sakripisyo natin kung bakit lumalago yung church. Tinig lang tayo, tinig lang. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 3, 7 hanggang 9. John, 1 Corinthians chapter 3, 7 hanggang 9. Unang Korinto 3, 7 hanggang 9. Basahin mo natin ng sabay-sabay. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Walang anuman ang nagtanim o nagdilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ako nag-evangelize dyan. Bakit? Ako naman na nagpapalo up. So, ano to? Anong tawag to? Ano? Parang kompetensya pala to. Pero ano sabi? Walang bearing yun. Ang mahalaga yung Diyos. Ginamit lang tayo ng Diyos para ma-invite. Ginamit ka ng Diyos para mag-follow up. Pero yung salvation nila, yung growth ng faith nila, yung God. Okay? Ulitin ko si John, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na maging servant ni Jesus. So dahil dun, sobrang baba ng puso niya, kaya lahat ng biyaya, nakuha niya. Yung Dead Sea, alam niyo Dead Sea, di ba? Sa Israel, pinakamababang parte ng mundo. Kaya lahat ng mga mineral na napupunta sa Dead Sea, hindi na natatanggal. Kaya yung Dead Sea, napakayaman. Tama? Ganon din dapat yung puso natin. Gaya ng Dead Sea. Pinakamababa. Para lahat ng pagpapala, makukuha natin. Sabi ng kawikaan, di ba? Yung Diyos ay nagbibigay ng pagpapala para sa mga mapagkumbaba. Ayaw ng God yung proud. Kaya dapat, brothers and sisters, dapat nating ma-remind yung sarili natin, gaya ni Juan, tinig lang tayo, tinig. Tinig. Okay? Kasi kapag nakalimutan natin, magkakaroon ng problema. May kwento, alam nyo asno? Donkey, di ba donkey? Donkey. May donkey, lagi siyang kasama ng nanay niya. So, yung nanay niya, nakikita niya, nagtatrabaho. Pero isang araw, kinuha itong batang donkey. So, kinakabahan siya. Saan ako pupunta? Saan ako dadali ng mga taong ito? Pinag-umpisa na, ikinarga na sa kanya yung mga daladalahin. So, kinakabahan talaga siya. Anong gagawin ko? Hindi ko to alam. Saan ako pupunta? Natatakot ako. And then, merong isinakay sa kanya. Kabado siya. Then, nag-umpisa siya maglakad. Meron siyang pinasukan, may binuksang 2 pinto, tapos pumasok siya. Tapos, sa pagpasok niya, nagpapalakpakan yung mga tao. Woo! Naglalatag sila ng mga dahon ng palapa. Tapos sumisigaw sila, Woo! Hosanna! Hosanna! Naisip ngayon ng donkey, pinapalakpakan nila ako. So, anong ginawa ng donkey? Pinapalakpakan nila ako. Tumayo siya. Proud na proud siya.
Ano kaya nangyari sa sakay niya? Ano nangyari sa sakay niya? Nalaglag yung sakay niya. Alam niyo yung kwento na yon? Yun yung pagpasok sa Jerusalem. Yung anak ng babaeng asno, sinakyan ni Jesucristo. Pero yung asno, sa kwento sa Bible, tumayo ba siya? Hindi. Minsan gaya tayo ng asno. Ginagamit tayo ng Diyos. Nakasakay sa atin ng Diyos. Pero tandaan niyo, brothers and sisters, once na tumayo tayo at naging proud tayo, malalaglag si Jesus sa likod natin. Masasaktan si Jesus. Kaya anong dapat natin gawin? Yuko lang. Yuko lang. Okay? Tandaan natin, okay? Minsan si Satan, magaling siyang umawit. Minsan yung mga preacher, yung mga ministers po, after ng sermon, may mga laman. Iban, pastor, ang ganda ho ng sermon. Pero alam nyo, kapag gano'n naman, alam yung choir. Ang ganda ng kanta ng choir, ano? Maganda, hindi? Ay, hindi? O choir, di daw. Maganda, hindi? Maganda. Pero minsan, galing mo talaga, brother. Ang galing mo talaga. Champion. Pag ganun, huwag kayo masyadong natutuwa. Bakit? Minsan awit yun ni Satanas. Inaawitan tayo ni Satanas para maging mapagmalaki. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Yes, so. Okay? Si John the Baptist, humble lang. Noong nangaral ho si Pedro, okay? Lumapit yung mga tao sa kanila, lumuhod. Pero sabi ni Pedro, tumayo kayo. Tao lang din kami. Okay? So, lagi ho nating iisip sa sarili natin, okay, kung ano yung posisyon natin. Sabi ni Pablo, ako yung pinaka-least sa mga apostol. Sabi niya sa 1 Timothy 1:15, di ba? Ako ang pangunahin sa mga ito. Si Pablo daw yung pinaka-makasalanan. So, dapat ganun yung heart na meron tayo para the more na nagiging mapagkumbaba tayo, the more na maraming bagay yung ipagkakatiwala ng God sa atin. The more na nagiging mapagkumbaba tayo, mas marami ho tayong biyayang matatanggap mula sa Panginoon. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Magkaiba yung humble sa tamad hindi ako yan. Hindi ako karapat-dapat dyan. Maghuhugas lang ng plato umiiwas pa hindi ako karapat-dapat dyan sis. Iba naman yung nagpapakumbaba sa ayaw talaga maghugas. Tama mali? Wag natin lokohin yung sarili na, hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Sis, ikaw ang in charge sa hugasin Sis, hindi ako karapat-dapat maghugas. Wag naman. Wag naman. Brother, hindi ako karapat-dapat maghawak ng map ng CR. Wag ho. Alam niyo yun sa sarili natin. Pag nagpapakumbaba tayo, o kaya, tinatamad tayo. Tama mali? Okay. Pangatlo, Lucas chapter 3 verse 2. Balikan natin ito, yung mga pare. Lucas chapter 3 verse 2. Babasahin po natin ng sabay. Nakita na po ba? Babasahin natin ng sabay. Lucas chapter 3 verse 2, basahin natin. Sa panahon ng mga pinakapunong pare na sina Anas at Caiphas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Tingnan niyo po May punong pare, si Anas at saka si Caiphas. Tanong, bakit hindi sa kanila dumating yung salita ng Diyos? Si John the Baptist, ang tatay niya si Zacarias. Si Zacarias pare. So dapat si John, bilang anak ng pare, automatic yun, pare na rin siya. Dapat doon siya nakatira sa may templo. Pero bakit si John, mas pinili niyang pumunta sa ilang? Pangatlong lesson, si John the Baptist, inihiwalay niya yung sarili niya sa bagay ng mundo. Sa panahon nila, yung mga pare, naglilingkod sila sa templo, pero wala na hong kabanalan sa kanila. Okay? Wala nang kabanalan sa kanila. Kaya kung babasahin nyo
doon sa aklat ng Malakias, di ba? Nagsiserve sila, pero anong ginagawa nila? Yung alay, ano nang meron doon? Mga pilay, mga bulag, wala na. Wala nang holiness doon sa pagsiserve nila. So, si John the Baptist, yun ang mindset niya. Pwede kong i-enjoy yung buhay ng pare. Wala akong kailangan. Lahat ng mga bagay makukuha ko kasi may mga bagay na para sa kanila eh. Pero kung gagawin niya yun, mahahawa siya ng corruption doon sa mga naunang mga naglilingkod. So anong ginawa niya? Doon siya sa ilang. Okay? Mas pinili niyang magstay doon sa ilang. Dahil doon, sa halip na kay Anas at kay Caiphas, mapunta yung salita kay Juan. Kasi si Juan ho ay namuhay ng may kabanalan sa harap ng Panginoon. Bilang propeta na nagdadala ng napakahalagang mensahe ng Diyos, alam ni John, anumang bagay na makapagpaparumi sa akin, pwedeng mawala yung pagkakataon para magamit ng Diyos. Okay? Tignan natin sa Matthew chapter 3 verse 4. Matthew chapter 3 verse 4. Mateo kapitulo 3, 4. Mateo 3:4. Basahin po natin. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pabingkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Sa wilderness, wala masyadong pagkain. Pero, si John the Baptist, ano daw kinakain niya? Mga balang at pulot-pukyutan. Alam niyo yung balang? Hindi tikbalang, iba yun. Balang, kung titignan niyo doon sa Levitico, nakalista ko doon, ito yung mga malinis at saka maruming mga pagkain, mga insekto. Ito yung malinis na insekto. Okay? Si John the Baptist, kahit na wala masyadong pagkain, pero pinili niyang hanapin, balang lang kakainin ko. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, yun ang malinis. Pinili niya kung ano yung malinis, pwede niyang kainin. Kasi alam niya, pag may bagay na maruming pumasok sa akin, at bit ko yung mensahe ng Diyos, mawawala sa akin yung pagkakataon para maglingkod sa Diyos. Ganun din sa atin. May mga choir, nakanta sila. Tandaan nyo yun. Umaawit ka ng papuri para sa Panginoon. Napakahalaga ng tungkulin ng choir, di ba? Sabi ho ni brother kanina, para ho maihanda yung ating mga puso. Kumakanta sila ng papuri para maihanda yung puso ng mga brothers and sisters. Lalo na kapag may Bible seminar. Kailangan ay maihanda yung puso ng mga nakikinig. Kung may mindset na ganun, iiwasan natin yung mga kasalanan. Okay? Nung nasa Ortigas po ako, kabataan ako, tinanong ko yung sister, sister, bakit hindi ka naka-choir gown? Kakanta na. Anong sabi niya? Brother, di ko kayang kumanta. May kasalanan ho ako ngayon. Yun ang mindset niya. Bakit? Alam niya na kung aawit siya rito, may kasalanan siya, pero gaya ni Akan, lahat ng choir apektado. Tama mali. Ganun ho yung mindset na meron si John the Baptist. Ganun ho yung mindset na dapat na meron tayo. Ba't wala naman ako ministry? Sa Cavite Church, wala kang ministry. Pero paano sa harap ng Diyos? Wala ba tayong ministry? Lahat tayo may ministry. At yun yung ministry ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya, huwag nating hayaang may mga maruruming bagay na lumalapit sa atin. Minsan, gusto mo mag-evangelize, pero walang nangyayari. Bakit? Marumi. Okay? Minsan namamayagpag tayo sa Christian life natin, biglang bagsak. Bakit? Kasi hinayaan natin may maruming bagay na pumasok sa atin. Sabi ho sa Roma, Kapitulo 11, anumang bagay na hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So, huwag nating ilapit yung sarili natin sa kasalanan. I-separate natin gaya ho ni Juan. Mas pinili niya doon sa ilang.
Napakalayo para doon sa mga maruruming mga bagay. Ganun din sa atin, brothers and sisters. Kailangan nating panatilihin yung sarili natin na may kalinisan. Holy life. So, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo magkakasala? Imposible yun. Magkakasala at magkakasala ka, pero repent. I-repent mo kaagad. Huwag ka na mag-enjoy. Naiintindihan nyo ho, brothers and sisters. Naiintindihan nyo po. The more na siniseparate natin yung sarili natin sa mga bagay ng mundo, alam nyo ho, mas nagiging ibang tao ho tayo. Okay? Mas nagiging ibang tao ho tayo. The more na kinikip ho natin yung holiness natin, mas makikita ho ng tao yung authority natin kapag nangangaral ho tayo ng ebanghelyo. Naisip ko rin yun dati. Oo nga, kung pag nagsasama-sama na lang kapag may mga happenings, bakit hindi na lang doon ipahayag yung ebanghelyo? Halimbawa, nag-iinuman kayo, ba't di na lang doon ipahayag yung ebanghelyo? Pero naisip ko rin, ano nga tutulong yung Diyos doon kung nasa kasalanan ka naman? Tama mali. Tama mali. O minsan may ganun, di ba? Yung mga tatay, baka naisip niyo yun. Isang kaha lang ng red horse para lang ma-evangelize ko siya. Hindi yun. Walang mangyayari pag ganun. Okay? Habang nagtotong-eat, nagsishare ka, alam mo, malapit na talaga ang katapusan ng panahon. Hop, tong-eat na pala ako. Walang mangyayari pag ganun. Okay? Kailangan nating i-separate yung sarili natin. Alam nyo, kung gusto talaga natin silang i-evangelize, so kailangan makita ko nila yung bagong buhay natin. Tama mali. Tama mali. Tingnan nyo ho, ang galing. Diba, bago dumating si Jesus, may mga Saduceo, may mga Pariseo, nag-aaral sila ng Bible, tinuturo nila yung Bible, di ba? May mga sinagoga, nagtuturo sila, nagpipreach sila. Pero nung dumating si Jesus, nag-preach siya, tingnan nyo, ang galing. Matthew 7, 28-29. Matthew 7, 28-29. Mateo 7, 28-29. Basahin natin ang sabay. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila ng tulad sa may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ang galing, di ba? May mga Pariseo, mga Saduceo, mga eskriba, nangangaral sila. Nakikinig na yung mga Israelita sa aral nila. Pero, hindi sila konbinsado. Hindi sila convinced. Pero nung si Jesus yung nangaral, namangha sila. Bakit daw? Nagturo siya sa kanila ng may tulad sa may otoridad. Yung mga taong ine-evangelize natin, hindi lang tayo yung nag-share sa kanila ng Bible, marami na rin. Pero kung makikita ko nila, yung sinishare natin, nasasalamin sa buhay natin, maniniwala sila. Born again Christian talaga tayo. At yung mga bagay na sinasabi natin, totoo talaga. Tama mali. Mahirap ang buhay natin, lalo na ngayon. Pero dapat, kahit mahirap ang buhay natin, makita ho ng mga taong ine-evangelize natin, mga anak tayo ng Diyos. Naiintindihan nyo ho? Naiintindihan nyo ho? O, baka yung iba, alam mo, malapit na ang katapusan ng panahon. O, baka may 1K ka dyan. I-Gcash mo sa akin. Huwag naman ganun. Diba? Malapit na ang katapusan ng panahon. Sasabihin nila sa iyo, oo nga, ang hirap na nga ng buhay, pero bakit ikaw? Masaya ka pa rin. O iba, nakikita nila yung difference? O. Yung bang church ninyo, umaakyat din ba yan ng bus? May ganun ba dito? Naakyat ng bus? Tapos namimigay ng envelope. Meron ba dito sa Cavite? Meron din? O. Minsan may nagtatanong na ganun sa amin. Sir, yung simbahan nyo ba na yan, umaakyat ba yan ng bus? Sabi ko, hindi yo. Kasi yung anak ko, nung dumating dyan sa inyo, akala ko ganun na yung mga ginagawa eh. Pero masaya ako sa anak ko kasi nagbabasa na ng Biblia. O yun. May evangelist yung tatay pag ganun. Tama mali. Mahalaga ho yung separation. Okay? Naintindihan po. Naintindihan niyo po? Pangapat. Balikan natin yung Marcos. Marcos chapter 1,
4 hanggang 6. Mark chapter 1, 4 hanggang 6. Mark chapter 1, 4 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila ay binautismohan niya sa ilog Jordan na nagpapayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. Number 4, si John the Baptist, ang aral sa buhay niya, namuhay ho siya ng simple. Simple life. Bakit o? Namuhay si John ng simple kasi malinaw ang layunin ng buhay niya. Alam niyo ba ang ending ng buhay ni John the Baptist? Ano nangyari sa ending ng buhay niya? Sino nakakaalam? May libreng tanghalian. Anong ending ng buhay ni John the Baptist? Yes, so, pinugutan siya ng ulo. Eh, napakasimple lang ng buhay niya. Nangaral lang siya. Tapos, pinugutan siya ng ulo. Napakasimple ng buhay. Brothers and sisters, ito ho mahalaga rin sa atin. Bilang mga Kristiyano, mahalaga ho mamuhay tayo ng simple. Wag niyo ko ma-misunderstood. Kung may pera, mamuhay ng komportable. Halimbawa, kung may pera, halimbawa na lang, especially dito sa Cavite Church, di ba? Pag summer dito, sobrang init kasi wala mang aircon. O, minsan, kailangan mong bumili ng maayos na damit. Halimbawa, halimbawa na lang, sa pen shop, halimbawa pen shop. O yung mga kabataan, doon tayo sa mga kabataan, pen shop, bench. Kung ang t-shirt nila ron, 200, kung kaya mo, para sa comfort mo, habang nakikinig ka ng sermon, go. Pili mo. Pero kung hindi kaya, huwag nating pilitin. Tama? Meron naman din sa palengke, bench, hindi N. Yung original bench. Sa Cavite, bench. Okay na yun, katunog lang. Ikaw lang naman nakakaalam na bench yun eh. 50 lang yun. O yun ang gamitin mo. Tama, mali. Pero minsan, inaabot natin kahit hindi kaya. So ano nangyayari sa Christian life natin? Nasisira. Kailangan ko kasi sira na kasi yung cellphone ko. Kaya, kailangan ko magpalit. iPhone 17 lang ang kailangan ko. Yun lang ang magagamit ko talaga. Wow. Humirit pa, fully paid dapat. Wow. Talaga. Pag gano'n na nangyari, minsan, uy, bakit wala ka ng linggo? Kailangan ko kasing bayaran yung iPhone, sayang yung OT. Yun na. Umpisa na. Nasira ang Christian life. Simple lang ang pamumuhay, brothers and sisters. Naintindihan niyo ho? Si Juan ay nakadamit ng, tingnan niyo ho, balahibo lang ng kamelyo. Hindi binanggit dito, si Juan ay nakadamit ng Lululemon. Lululemon ba yun? Lululemon ba? Nakita ko lang sa Facebook eh. At may sinturong balat sa kanyang baywang. Sinturong balat. Hindi sinabing, at may sinturong, ano yun? Chanel. Louis Vuitton. Ulitin ko ho. Kung kaya, go. Halimbawa, Uniqlo. Di ba yung Uniqlo, ang market nila, comfort. Sobrang gaan. Pag pinawisan ka, tuyo na kaagad. Kung kaya mo yun ang ginagawa mo eh. Ang hirap makinig ng sermon kung hindi tayo komportable. Tama, mali. Tama, mali. Pero pag hindi kaya, huwag pilitin. Mayroon akong tip. Ginagawa ko ito.
Ang maganda ho talaga ang Uniqlo. Yun yung gusto kong damit. Pero wala akong pambili. Pero Uniqlo ang nabibili ko. Saan? Sa ukay ka maghanap. Walang ukayan dito sa Cavite? Kung meron pala, maka-jackpot ka doon, lulumelon ka din. Tama mali. Yun. Pero wag din, sa SM dapat eh. Wala ka nga pambili. Walag nang pilitin. Tama mali. Ako ho, pag napunta ako ng ukay, ay talaga, polo shirt, hanap ako dun. 30 minutes, wala talagang Uniqlo dito. Sige, balik ako sa susunod. Meron ako nakita, maganda. Kaso ang presyo, 800, parang bago lang din. Hindi ko yung bibilin. Hanggang 70 lang. Ito, yung pantalon ko na to, Uniqlo po ito. 70 sa Las Piñas. Ito, regalo sa akin ng mentor ko, ni Pastor Hong. Magkano ang pantalon sa Uniqlo? 2,000. Ay, hindi ko kaya yun. Mahirap yun. 2 linggong grocery na yun. Simple lang ang pamumuhay. Pag hindi kaya ng iPhone, huwag pilitin. Tama mali. Simplihan lang natin ang buhay. Sabi nga ng mga Gen Z, isihan mo lang. Diba? Isihan mo lang. Simple lang. Isipin mo, isipin nyo ha. Ano ba yun? Kung ganito ang paliwanag, ano ba tayo? Si Juan ay nakadamit ng Lululemon at may sinturong Louis Vuitton. Tapos pinugutan lang ng ulo. Basta napunta ang Lululemon, sino nakinabang? Di ba? Si Rhodes. At saka yung kanyang babae. Simplihan lang natin ang buhay natin, brothers and sisters. Okay? Ang lapit ko ng maabot. Yung mga kababaihan, mahirap na ang buhay. Huwag na maghanap ng dibu. Ito yung gusto kong gown. Mama, please, mura lang. Magkano ba yan, anak? 30,000 lang. Pagsuot mo ng gown, boom, nag-rapture. Sayang. Kung yung 30,000 yun, pinang-offering na natin. Di ba meron dito? Ano yun? Leyte, may mission trip sa Leyte. Bigay mo na lang doon, i-offering mo na lang. Para kahit na mag-rapture, wala ka mang iPhone 17, at least may reward ka kasi nag-offering ka, tama? Offering ka, yung in-offering ko, 20 na. Yung 20 na yun, ano na yun eh? 1/4 na ng bigas yun ng newcomer, tama mali? Simplihan lang natin ang buhay natin. Kailangan nun natin mamuhay ng simple. Okay? Si John the Baptist, ang kailangan niya lang damit, tsaka bewang, sinturon. Ano lang kinain niya? Pulot at tsaka balang. Tayo simplihan lang natin. Ang purpose ng buhay natin para ipangaral ang ebanghelyo. Anong bagay ang kailangan natin para maipangaral ang ebanghelyo? Anong bagay ang dapat na meron ka? Ano? Anong bagay ang dapat na meron ka para makapangaral ng ebanghelyo? Bible ang dapat na meron ka. Ito ang pag-ipunan. Huwag yung mga pangsangyupsal. Bible, may Bible ba tayo? Pag walang Bible, ang daming stock dun. Yun ang pag-ipunan natin. Simplihan lang natin ang buhay natin, brothers and sisters. Naintindihan po. Kasi pag pinilit nating mamuhay ng beyond sa kaya natin, nahihirapan tayo. Okay? Magniwala kayo. Sinubukan ko na rin dati. Ang hirap. Ang hirap po. Okay? Kaya sabi ni Pablo, unang Timoteo 6 hanggang 8, 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 8, 1 Timothy chapter 6, 6 hanggang 8, babasahin natin ang sabay. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong bilang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiya na tayo sa mga ito. Kabanalang may kasiyahan. Makontento tayo, brothers and sisters. Okay?
Kahit hindi Kristiyano, kapag hindi siya nakontento, magiging problema. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Oh. Okay? Ngayon, kung may magre-regalo, tanggapin mo. Niregaluhan ka ng pen shop, tanggapin mo. Regalo yan, eh. Wag. Niregaluhan ka ng bench. Wag. Bench lang ako, bench. Pag regalo, sige, tanggap. Okay? Ulitin ko, wag ho ako ma-misunderstood. Pag kaya, sige, kaya mo naman eh, kailangan mo yung sige. Pero pag hindi, wag. Simplihan lang natin. Okay? Malapit na natapos, bigyan niyo ako may 8 minutes pa ako. Panglima, matapang si John. Hindi ko na i-check sa Bible kasi kukulangin yung oras. Matapang ho si John the Baptist. Kahit ho sa hari, hindi ho siyang nahiyang i-point out yung kasalanan. Kaya nga siya pinugutan ng ulo eh. Kasi pinoint out niya yung kasalanan ng hari. Ganun din ho tayo. Maging matapang ho tayo para sa Ebanghelyo. Huwag kang matakot, evangelize mo si teacher mo. Huwag kang matakot, baka ibagsak ako kapag ganito. Hindi. I-share mo. Nangangamuhan ka. Huwag kang matakot, i-share sa boss mo. Katabi mo si kapitan. Huwag kang matakot, i-share mo kay kapitan. Eh paano kung si Marcos, i-evangelize na? Evangelize mo, hindi. Evangelize, hindi. So, kailangan nun nating maging matapang para sa Ebanghelyo. Eh pag in-assassinate ka, edi maganda. Namatay ka para sa Ebanghelyo, tama mali. Oo. Maging matapang para sa Ebanghelyo. Last na lang, kulang na ho yung time. Last, Luke chapter 3 verse 2, last na lang po. Luke chapter 3 verse 2. Luke chapter 3 verse 2, last na lang. Basahin mo natin ang sabay. Luke chapter 3 verse 2, basahin natin. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caiphas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Anong prophecy sa kanya? Ang tinig na sumisigaw sa ilang. So, saan siya nagstay? Sa ilang. Pang-anim, si John the Baptist, man of obedience. Dapat matuto tayong maging obedient. Ang prophecy sa kanya, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Nasa ilang na siya. Ano ba yan? 2 months na ako nandito. Ay, balik na ako dun sa loob. Kung bumalik siya sa loob, makukuha niya yung salita ng Diyos? Makukuha niya hindi? Hindi. So si John the Baptist, obedient. Kahit na matagal, nagstay doon sa ilang. Kahit gutom, nagstay sa ilang. Kasi yun ang propesya. Kailangan mong manatili sa ilang. Dahil sa obedience niya, ginamit talaga siya ng God. Naipangaral talaga niya yung salita. Mission accomplished talaga siya. Ganun din sa atin. Kailangan ho nating mag-obey. Kung ano sinasabi sa atin ng Biblia, obey. Pag hindi ho tayo obedient, pag disobedient po tayo, walang mangyayari sa atin. Yung walls of Jericho, ikot lang, ikot. Ikot lang sila. Then, at the end, bumagsak. Anong sabi ni Joshua? Walang salitang lalabas sa bibig ninyo. Bakit? Pwede sila magreklamo. Ano ba to? Ikot tayo ng ikot. Wala na. Pag nagreklamo, wala na. Ganun din sa atin. Abide. Gusto mo mag-grow? Abide. Gusto mo ma-evangelize yung family mo? Abide. Man! 4 years na ako nasa church. Bakit mo lang Mag-abide ka lang. Mag-obey ka lang. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters. Naintindihan niyo ho. I-share yung gospel. Ilang summer retreat na ho, walang nangyayari. Share mo lang. Mag-obey lang sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi kung hindi tayo obedient, hindi tayo gagamitin ng Diyos. Sabi ng Bible, separate. Iwasan yung kasalanan. Pero kung magdi-disobey tayo na magdi-disobey,
mahirapan ho yung God na gamitin tayo. Tama mali. Mali. Kayo lang eh. Sino mas gusto mong utusan? Yung masunurin o yung masuwayin? Masunurin, di ba? Kahit na anong idea mo, bumili ka ng tilapia ha, yung sariwa, dalawa inutusan, yung isa nag-obey. Pareho nag-obey. Kaso yung isa binili, luto na, ito, sa sobrang sipag ko, luto na ang binili ko. Yung problema, hindi mo naman pala lulutuin kagad. Minsan may ganun. Hindi naman yun ang pinapagawa, pero dahil disobedient, na medyo obedient, iba ang ginawa. Kung ano lang ho yung pinapagawa sa atin ng Bible, yun ho yung kailangan nating sundin. Anong uturo sa atin? Di ba yung slogan? Love one another. Tama mali. Tama mali. Yun ho yung gawin natin. Ibigin yung isa't isa. Kung paano tayo inibig ng Diyos, ganun natin ibigin yung isa't isa. O, sa mga kabataan, baka sabihin, ibigin daw yung isa't isa. Please, baka pwedeng tayo na. Hindi yun. Ang pag-ibig ni Kristo, walang halong kasalanan. Okay? Baka love one another kayo tapos may mga girlfriend pala kayo, may boyfriend pala kayo. Hindi love one another yan. Kasalanan ho yan. Kung ano yung inuutos ng church, sundin natin. Napakasimple. Magkaisa, ibigin yung isa't isa. Ngayon, kapag magdi-disobey tayo, isa lang ibig sabihin nun. Hindi darating sa atin yung word of God para magamit tayo ng God. Si John the Baptist, nandun lang siya sa ilang. Kasi yun yung prophecy para sa kanya. Okay? May 2 minutes pa ako. So, 6 na bagay yung pinag-aralan natin. Number 1, ano yung number 1? Ay, nasulat nyo ah. Ano yung number 1? Clear purpose ng life. Dapat meron tayo nun. Pangalawa, humbleness. Pangatlo, holy life. Separate. Okay, holy life. Number 4. Number 3. Number 4, simple life. Simple lang ang buhay. Number 5, maging matapang. Number 6, ano yung number 6? Obedient. Wala akong tinurong iPhone, ha? Baka ang sinunod nyo na number 4, iPhone 17. Wala akong tinurong ganun. Huwag nyo hong isama yan dyan sa mga natutunan ninyo, okay? So, si John the Baptist, okay, although marami siyang similarities kay Christ, pero sinikap niya hong i-hide yung sarili niya. Okay? So, sana, sa mga brothers and sisters, kahit papano, meron ho tayong nakuwang lesson. Kahit hindi 6, kahit yung isa sa 6 na ito, i-practice natin para sa Christian life natin. Okay po? Hanggang dito lang po ako. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob ninyo upang maipangaral ho yung salita at matuto kami ng inyong salita. Sa umagang ito, tinuruan po ninyo kami ng mga mahalagang aral mula ho sa buhay ni John the Baptist. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na kahit paano ho, kahit isa, ay ma-practice po talaga namin para sa Christian life namin. Naghahanda ho kami para ho sa mission trip doon ho sa may Samar, sa may Leyte. Sana ho ay i-guide po ninyo yung brothers and sisters ng Cavite Church, si Pastor Kim, at yung mga ibang mga manggagawang makikibahagi sa gawain ito. At sana ho ay marami ho yung maligtas para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa mga bagay na gagawin pa ho namin sa araw na ito, nawa ay maluwalhati ho namin kayo, Panginoong Diyos. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Po, maraming salamat po.